Isa na naman pong pagbati ng maganda at mapagpalang araw sa lahat. Sa amin po mga minamahal na taga-subaybay at nanonood ng programang ito. Welcome po kayong lahat sa isa namang episode ng Prophetic Insight upang magbigay po tayo ng mga updates tungkol sa mga bagay-bagay na pinag-uusapan ngayon o napapanahong usapin. Hindi lamang dito sa ating bansa, kundi sa buong mundo. Na ito po ay may kinalaman sa ating kalagayan, ito po ay hahamon sa ating pananampalataya, ito ay may kinalaman sa propesya ng Biblia, at ito po ay ating tatalakayin sa pagkakataon namang ito. Na po. At bibigyan natin ng mga patutuo, ang mga bagay-bagay na ito, at sana po ay patuloy na magdala sa atin sa katatagan ng pananampalataya. Ano po. Subalit bago tayo magpatuloy ay atin munang hilingin muli ang patnubay ng ating Panginoon. Minamahal po naming Diyos na nasa mga langit po kayo sa pagkakataon pong ito. Kami po ay humihingi ng tulong, ng gabay, ng Banal na Espiritu sa aming pag-aaral. Nabigyan po kami ng katalinuhan, pagpapala. Tulungan kami o Diyos na magkaroon ng pagkaunawa at mapatag aming pananampalataya. Maraming salamat po sa lahat sa matamis na pangalan ng Jesus. Amen. Ito po mga kaibigan, mga kapatid ay pag-aaral ng mga patutuo ng Biblia na may kinalaman sa mga pangyayari sa ating sanlibutan, sa ating kapaligiran, na may kinalaman sa mga darating na panahon na may koneksyon sa ating kalagayan sapagkat ito ay magpapakita kung paano tayo nito maapektuhan bilang Kristiyano. Ano po? Hindi lamang sa mga tunay na mananampalataya, kundi sa mga anak ng Diyos. Ano po? At ang ating pag-aaral sa oras na ito ay pinamagatang How to be a sheep in the midst of wolves. Ayan po. So, paano ba tayo maging tupa sa gitna ng mga lobo? Ano po? Kasi sabi ng Matthew 10:16, no po, ito ang dito sa liwanag nito, in reflection of this text, ay pag-aaralan natin ang bagay na ito. Paano ba tayo maging lobo o tupa sa gitna ng lobo? No po? Sapagkat ang sabi ng Mateo 10:16, tayo ay sinugo ng Panginoon bilang mga tupa sa gitna ng lobo. Na para bagang hindi natin makita ang pag-ibig dito sapagkat alam natin na itong lobo ay isang mabangis na hayop, ano? Na kung titingnan natin, ito ay nagbabantay lagi sa mga tupa. Ito ang binabantayan ng mga pastol, no po? Pag ikaw ay may kawan ng mga tupa, isa ito sa babantayan mo na dapat ilayo ang mga kawan dito sa lobo sapagkat ito ay mababangis at handa laging sakmalin, lapain itong mga tupa. Pero ang sabi ng Biblia, dito tayo isinugo ng Panginoon, ano po, sa gitna mismo nila. Kaya titingnan natin kung paano ba tayo magiging isang katulad ng tupa sa gitna ng mga lobo. Marahil hindi nais ng Diyos na tayo ay mapahamak, kundi nais niyang ipakita ang kanyang kapangyarihan. Ano po? Na bagaman tayo ay nasa gitna ng panganib, subalit dahil siya ay makapangyarihang Diyos at may-ari ng lahat, ay kanyang imamanifest sa atin ang kanyang biyaya at ang kanyang kapangyarihan. Ano po? At ito ay may kinalaman, mga kaibigan, mga kapatid, ang ating pag-aaral sa umagang ito, ay may kinalaman sa mga restrictions, mga lockdown, sapagkat sa ibang bansa po ay nararanasan ito at hindi lamang sa ibang bansa. Maging dito sa ating sariling bansa ay nararanasan natin mga lockdowns, mga restrictions ano po, na nagkakaapekto sa atin, lalo't higit sa ating pananampalataya. At titignan natin kung paano tayo, ano ang ating attitude sa mga bagay-bagay na ito. Ano po. May mga halimbawa na gusto kong ipakita sa inyo. Katulad ng bagay na ito. Ang sabi dyan ng Fox News, COVID restrictions highlighted rule by experts. Ano, kung makita natin dyan, yung nasa unahan ay si Anthony Fauci. Ano po? Yan po ang health experts o director ng US.
na kung saan siya ang kinukonsulta ng World Health Organization sa mga dapat gawin at sila ang nag-uutos ng mga lockdowns or restrictions, ano ang dapat gawin na nakakaapekto sa sambayanan, ano po? At ang mahirap nito mga kaibigan, mga kapatid, ay hindi lamang ito dahil sa pandemya, kundi may mga hidden agenda sila, ano po? Ito ang nakakalungkot dito, hidden agenda na nakakaapekto hindi lamang sa ating freedom, kalayaan bilang civil, kalayaan religiously, ano po? So, yan ang pag-uusapan natin ngayon. Hindi lamang yan, sapagkat ang sabi dyan, halimbawa, ito pong Barbados. Ang sabi dyan ng Luop News, Barbados enters a national reset. Prime Minister announces lockdown. So, sabi ko nga kanina, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa ay talagang nararanasan nila ang lockdowns, maging sa Barbados. At ang sabi dyan ng Prime Minister, during her Tuesday night address to the nation, Prime Minister Mia Mottley said a 2-week shutdown from next Wednesday until February 17 would allow public health officials to traverse the length and breadth of the country and assess the health of citizens. Ano po? So yan makikita natin mga kaibigan, mga kapatid, na sabi sa patuloy, the Prime Minister said the lockdown is going to be necessary for us to give ourselves a chance to go into the communities house to house by house, and to do systematic household testing because the doctors have represented to us that the earlier you can find persons in households who are symptomatic are better their chances of recovery. So yan ang panukala nila. Po, sabi ng Prime Minister ng Barbados, i-lockdown natin to. Bagaman ito ay nung nakaraang linggo, para magkaroon tayo ng tsansa na puntahan yung mga tao sa bahay-bahay at i-test sila. Ano po? At ito ang nangyari sa ibang bansa, na ang sabi nga ng iba, yung virus ay nasa testing kit and it appears that most of them appears to be positive. So ito ang mahirap. So hindi ka talaga makakatakas, hindi ka makasabing hindi kasi hindi ka pwedeng lumabas eh. So most definitely, dadatnan ka talaga sa inyong tahanan kung sakali man mangyari sa atin, ano po. At ang sabi pa diyan, ito naman ay sa Umbria 24. Sabi diyan, COVID shopping centers and supermarket close in Umbria on Sunday in stop to amateur sports. So ito ay hindi lamang ito mga kaibigan. Sabi ko nga kanina, may mga hidden agenda ang mga bagay na ito. Kasi may mga lugar na nilalockdown lang nila sa araw ng linggo. Na pwede namang Sabado, pwede namang Friday, pwede namang Monday, but they choose to implement the lockdown on Sunday. Nako? Kaya sabi ko, hindi lang ito tungkol sa COVID, kundi sa agenda nila. Katulad ng isang lugar na to. Sabi dito, new coronavirus lockdown in Greece requires people to text authorities before leaving home. So sa Greece naman mga kaibigan, ay kinakailangan, bago ka lumabas ng bahay mo, tahanan mo, ay kailangan mag-text ka sa authority. Sapagkat may binigay silang guidelines, may binigay silang exemption, at mga rason para payagan ka na lumabas ng tahanan mo. At mayroong certain hours lamang para ma-accomplish mo yon. At kung wala doon ang rason mo, ay hindi ka nila papayagan. So ito yung mga restrictions nila, ano po, na mararanasan natin. Hindi lamang yan, sapagkat, sabi ko nga, maging sa Pilipinas, ay nararanasan natin ang lockdowns. Actually, na-feature ko sa nakalipas nating pag-aaral, na lalo't higit yung Davao, ano po, medyo mahigpit sila. Mayroong silang hindi lamang sa activities, but including worship service, mayroon silang restriction. Sabi nga natin nung nakaraan, mayroon silang ordinance na ipinasa na pag nagpulong sa pagsamba, hindi pwedeng kumanta, hindi pwedeng mag-usap-usap. So, mga ganyan. At sabi ko nga, sa ibang lugar ay hindi lamang ganito ang ginagawa nila, kundi pwedeng ito ay maging, ang tawag dyan, marahil conditioning process, ano po, conditioning, katulad nito mga kaibigan, mga kapatid.
Ito po ay sa General Santos. At ito, makita nyo dyan sa isang larawan, nakalagay dyan ay Sunday Lockdown. Ito ay video, makita nyo sa YouTube. Ito ay in-screenshot ko lang para ipakita sa inyo. Sabi ng caption dyan, wow, ang luwag. Makita natin, walang katao-tao sa mga malls, sa mga pasyalan, lalo tigit sa kalsada. Sabi ng iba, nawala yung mga pasaway na driver. Sapagkat lockdown tuwing linggo. So sabi ko nga, ito ay maaring mind conditioning. Bakit? Sapagkat pwede naman mag-lockdown ng ibang araw, hindi ba? Pwede na mag-lockdown ng Sabado, ng Lunes, but they choose to do it on Sunday. Ito rin ay galing sa Eagle News. Ito pa ay dito sa Pilipinas. Barangay Guadalupe in Cebu City on lockdown on Sundays. Sabi dyan, under Resolution number 21-011 and Resolution number 21-012, residents are prohibited from going out of their homes on those days starting today, January 24, until such time that the resolution will be lifted and the notice released and circulated. At kung susundan niyo ito mga kaibigan, mga kapatid, ito ay in-extend nila until daw further notice. Ano po? Kung makita nyo sa taas yung larawan, mayroong sundalo na nagbabantay para masiguro na ikaw ay tumutupad, siyempre, sa kanilang alituntunin. So, sabi ko nga, kung titingnan natin, parang may hidden agenda. Sapagkat pwede namang gawin yung lockdown sa ibang araw, pero talagang linggo. Ito po ay sa Mexico. Sabi dyan, it will maintain a closed state Sunday, February 14. February 14, sineselebrate ng buong mundo yung pagan practice ng araw ng mga puso. Subalit sa kanila, siguro yung mga lovers dito na sumusunod pa rin sa tradisyong yon ay malungkot. Because last Sunday, they are closed. Ano po? Sabi dyan, health authorities in Nuevo Leon reported that due to the COVID pandemic, business restriction will be maintained. Yan. So, talagang mini-maintain nila yung restriction nila because of this pandemic. Ano po? At hindi lang ito mga kaibigan, mga kapatid, dito natatapos. Sabi ko nga, meron silang panukala o long-term goal para dito. Tingnan po natin ito mga kaibigan, mga kapatid. Ito po ay, sabi dito, Sanders, Ocasio-Cortez, and Blumenauer unveil bill pushing Biden to declare national climate emergency. We are out of time, sabi niya. Naubusan na tayo ng panahon, so kailangan nating itulak si President Biden na magdeklara na ng national climate emergency. Sabi diyan, 3 progressive lawmakers introduced legislation Thursday that would require President Joe Biden to declare a national climate emergency, arguing that the US is out of time and excuses to deal with the climate crisis. So makita natin mga kaibigan, mga kapatid, ang sabi nila. Kaya, alam niyo po ba, hindi lamang ito dito. Saan kaya ito hahantong? No? Itong panukala nilang ito. Maaring dito. Ano po? Maaring dito. Ang sabi diyan, are you ready for the climate lockdowns? So, yung mga lockdowns na nangyayari ngayon, sabi ko nga, is a process of mind conditioning or conditioning the people's activity for this. Na hindi lang pandemic lockdowns, kundi pati climate lockdowns. Ano ang sabi diyan? Ito pa ay galing na sa The Spectators. The possibility of climate lockdowns is already being floated by some of the greatest thinkers. They see a confluence of global crisis as an opportunity. The perfect storm caused by COVID-19 and the resulting global economic meltdown offers a chance to take what they see as bold and dramatic action to save the planet. The Biden administration will certainly use the consequences of COVID to push through some green legislation. Alam niyo po ba itong green legislation na tinatawag? Itong green legislation, ito po yung tinatawag ni Pope na Green Sabbath. Or ito yung kanyang encyclical na Laudato Si or pagsulong ng Sunday Law. So, yung national climate lockdown ay papunta doon. Papunta doon. So, itong mga taong ito, gusto ko pong maintindihan niyo ito. Itong mga taong ito ay gumagawa sa ilalim ng kapangyarihan
ng iisang tao na ang isang tao naman ito ay gumagawa sa kapangyarihan ng kaaway. At titingnan natin mamaya mga kapatid kung ano ang kinalaman nito sa sinabi ng ating Panginoon. Ang sabi sa patuloy, Karl Lauterbach, an MP for the German Social Democratic Party, wrote in Die Welt last December that we need measures to deal with climate change that are similar to the restriction on personal freedom imposed to combat the pandemic. So itong climate lockdowns na ito ay magre-restrict din ng personal na kalayaan natin. At ang sabi sa patuloy, how would governors and the federal government impose climate lockdowns? Simple. By declaring that the climate change is an immediate public health and national security crisis, and using the same authority granted to them by public health departments to implement them under the same guidelines they did for COVID-19. Bernie Sanders and AOC announced a bill suggesting as much yesterday. So nakita po natin mga kaibigan. So paano nila ito gagawin? Ang kanila magiging masangkalan ay ano? Yung pandemic. Yun ang kanila magiging sangkalan. So, climate crisis. Kaya sabihin nila, dahil ganito ang kalagayan natin, we need a climate lockdown that will restrict our freedoms. Sabi ko nga, freedoms, not only civil freedoms, but religious freedoms. At nakita natin yan sa mga nakalipas na panahon nung makaranas tayo ng lockdowns and restriction. Sabi ko nga. So, ang tanong kanina sa ating pambungad na pamagat, how to be a sheep in the midst of wolves. Nako, itong mga taong ito, marahil hindi natin nakikita, pero alam niyo po ba na they are playing like wolves. And we Christians are the sheep in their midst. Na they are always ready to devour us. Ito mga restriction nilang ito, hindi lang ito basta-bastang restriction. Na akala natin to protect us? No. This is to put us down, especially sa atin ng mga Kristiyano. Especially to us Seventh-day Adventist. Ano po? I am not being inclusive here, but the Seventh-day Adventists are the main target of these wolves. Ano po? Kaya, pag-aralan natin mga kapatid ang bagay na ito in the light of the inspired writings of our prophets. Ano po? Prophet. At gusto kong tingnan natin ito mga kaibigan, mga kapatid, sa liwanag ng isa sa mga sulat niya. Ito ay isang devotional, ginagamit na devotional, at ang pamagat nito ay Upward Look. At gusto kong pag-aralan natin, sa liwanag nitong mga nakita natin, itong Kabanata 26. Ano po? Ang pamagat nito ay Wise as serpents, harmless as doves. Ang sabi ng Matthew 10:16, Behold, I send you forth as sheep in the midst of wolves. Be ye therefore wise as serpents and harmless as doves. So ito, ang tanong kanina, how to be a sheep in the midst of wolves? Ano ang ating magiging attitude? Ito po, kailangan natin magpakatalino katulad ng ahas, subalit maamo na parang kalapate. Matalino tayo dapat. Nakikita natin ang mga bagay na to, nakikita natin ang kanilang mga hakbang na dapat mayroon tayong apprehension. Mayroon tayong apprehensive action din na bawat hakbang nila o bago pa sila humakbang, ay may abang na tayo na solusyon. Ano po? Yan ang gusto ng Panginoon. Kaya nga, sabi ng mga nakausap ko, magpakatatag ka lang sa pananampalataya. Magtiwala ka lang sa Panginoon. Bayaan mo yung mga future events yan, mga Sunday na yan. Sabi ko sa kanya, hindi. Sapagkat kailangan nating bantayan ito because our attitudes, our actions, our faith must be in accordance, in reflection to that events. Ano po? Even Jesus Christ, pinapatingin tayo sa future. Ano po? So ito, sabi ko nga, ito ang dapat nating gawin. So, ang sabi dito sa linalaman nito, sabi ng patotoo, men are inspired by Satan to execute his purpose against God. So maraming tao ngayon, ang inspirado ni Satanas, sabi dito, inspirado ni Satanas, inuudyukan ng kaaway para
isa katuparan ang kanyang panukala. So, alam niyo po, dahil ang kaaway niya ay ang Panginoon, at ang sabi ng Biblia na nung umakyat yung kanyang kinagagalitan na bata, which is Jesus Christ, umakyat sa langit, nagalit siya dun sa babae at sa kanyang nalabi. Ngayon, dahil hindi naman siya makapakita sa atin na mukhaan, harap-harapan at malalaman natin na siya ay si Satanas, ang ginagawa niya, gumagamit siya ng mga tao na tila baga ang kanilang panukala, ang kanilang adhikain ay makatulong sa kapwa, subalit hindi. Ano po? Hindi. Ang sabi dito, it is to execute the purpose against God. The Lord has said, verily my Sabbath you shall keep, for it is a sign between me and you throughout your generation. Sabi ng Exodus 31:13. So, ang sabi ng talata mga kaibigan, ang sabi ng Panginoon, sinasabi ko ano sa inyo, na ipangilin nyo ang aking mga Sabbath, ang aking kapahingahan, ang aking Sabado, sapagkat ito ang tanda sa pagitan nyo at pagitan ko. Na ano? Na kayo ay aking mga lingkod at ako ang inyong Panginoon. So, itong Sabbath, pag pinangili natin, ito ay magpapakita ng ating tunay na kulay, ng ating tunay na kalalagayan, ng ating tunay na pananampalataya at pagkatao. Na po, pag pinangili natin itong Sabado. Kaya nga, kailangan ay talagang sundin natin. Sundin natin. Subalit, hindi madali sapagkat nga tayo ay kanyang isinugo bilang mga tupa sa gitna ng mga lumo. So, ito yung ating kalagayan ngayon. Paano tayo makakasunod ng maluwag kung may mga restrictions? Paano natin masusunod ito kung may mga restrictions? Kaya ito ang kanyang hatol. Na ipangili natin. At sinasabi doon mga kaibigan, mga kapatid, hindi sinabi ng Panginoon na, okay, ipangilin nyo ang aking mga Sabbath kung paborable ang panahon, kung walang lockdowns, kung walang restriction. Hindi naman sinabi ng ganoon ng Panginoon. Bagaman, masasabi rin natin na hindi lang naman ang pangilin ng Sabbath ay sa simbahan. Subalit, kung babasahin natin ang Isaiah 58, nandun ang hatol sa atin kung paano natin ipapagilin ang Sabbath. Ano po? And most definitely kasi, when we stay at home during Sabbath, we are tempted to do things that not in accordance to the will of God. At ang sabi yan, ang pag-worship natin sa ating Panginoon sa Sabbath, binigyan tayo ng halimbawa ng ating Panginoon sa Lucas 4:16. Nang sabi, bawat Sabado, bawat Sabbath, siya ay pumupunta sa sinagoga upang mag-aral. Dahil ito ay kanyang kinaugalian. So, ito rin sana ang nais ng Panginoon. Na bawat Sabbath, nasa sinagoga tayo. Nasa meeting place tayo kasama ng ating mga kapatid sa pananampalataya. Nag-aaral tayo ng banal na salita, nananalangin tayo magkakasama, at nag-aawitan tayo. Ito ang pagsamba natin. Ito ang pagsamba natin. But, ngayon nga, because of restrictions and lockdowns, ay hindi natin magagawa. Kaya sabi ng Panginoon, ito, kailangan yung gawin ito. Kailangan yung gawin. Hindi ko sinabi na magsimba lang kayo kung kailan walang restriction, kung walang lockdowns. Kaya nga, alam nyo po, marami sa atin ang nag-fail dito. Sabi sa patuloy, none should disobey this command in order to escape persecution. Ano po? Wala daw sino man sa atin ang dapat labagin, baliwalain ang utos na ito para lamang tayo makaiwas sa panggigipit. Nakita niyo po? Kaya nga, alam niyo po, the previous lockdowns ay marami sa atin nag-fail dito. Marami sa atin nag-fail, mga simbahan. Ano po? Na because of restriction, yung ating mga manggagawa, mga ministro din, ay sila mismo ang nag-utos na, wala tayong simba dahil may lockdown, sapagkat sabi nila, kailangan sumunod tayo sa gobyerno. Ano po? At titingnan natin mamaya, mga kapatid, mga kaibigan, ano ba ang dapat nating sundin? Kailangan ba talaga nating sundin ang gobyerno sa pagkakataong ito? O sa mga bagay na ito, mga kapatid? Kailangan ba nating sundin ang gobyerno para lamang sabihin na tayo ay mabubuting tao? Sapagkat sabi kanina, walang sino man ang dapat lumabag dito para lamang makaiwas sa persecution.
At tayo ay, sabi ko nga, nag-fail tayo dito. Bakit? Sapagkat marami sa atin ang nag-isip na, ay, wag tayo magsimba. Bakit? Para hindi tayo i-persecute. Wag tayo magsimba para hindi tayo mag-penalty. Wag tayo magsimba dahil baka isipin nila, narinig ko dun sa isang kapatid natin, sabi niya, baka sabihin at i-label tayo na tayo pa ang mga Adventista, tayo pa ang tama, tayo pa ang matigas ang ulo. Kaya, wag tayo magsimba. Mag-lockdown tayo. Hindi ganun mga kaibigan ang sabi ng Panginoon. Sabi niya, wag niyo itong kaligtaan para lamang makaiwas kayo dito. Kaya may hatol siya. Ano ang hatol niya? Sabi niya, but let all consider the words of Christ, when they persecute you in the city, flee ye into another. Ito yung hatol niya. Ano po? Napakaliwanag. Na kung gipitin kayo dito, lumipat kayo. Ibig sabihin, gawan nyo ng paraan na kung hindi kayo makapulong dito, maghanap kayo ng ibang lugar na kung saan makapagpulong kayo. Alam niyo po mga kaibigan, mga kapatid, kaya pinapasalamatan ko ang ating Panginoon. Alam niyo po, dyan sa aming neighborhood, ay ilang kaming pamilya dyan ng mga Adventista. At mabuti na lamang yung isa nating kapatid ay may malaki-laking sala sa labas ng kanyang bahay. At alam niyo po, noong lockdown ay hindi kami nakapagtigil ng pagpulong at doon kami nagpulong sa kanilang bahay. Kaya ilang buwan kami doon. Hindi nagsimba sa mga simbahan dahil lockdown, kami ay hindi kami nakapagtigil sapagkat inoffer nila yung kanilang bahay para doon kami magpulong at marami kami doon without restriction. Sabi ng Panginoon, kung gipitin kayo simbahan, then find another place. Alam niyo po, one time ako nga ay inimbitahan ng isa nating iglesia dito sa bayan at ang sabi nila, Pastor, pwede ka bang maging speaker? Sabi ko, walang problema, pero sabi niya, doon tayo sa lugar na ganito. Akala ko, naisip ko, sa simbahan. Kasi yung lugar na sinabi niya ay may simbahan na naman. But, nung dumating yung araw ng Sabas, ay ginaid nila kami, at hindi sa simbahan, alam niyo po kung saan kami dinala? Sa ilalim ng mga puno ng akasya. Doon kami nagsamba, marami kami. Walang restriction, walang social distancing, walang face mask. At masaya kaming nagpuri sa Panginoon ng may awitan, ng may pananalangin, ng pag-aaral ng banal na salita. At natapos namin ang aming pagsamba sa buong araw ng may kagalakan at pasasalamat sapagkat sa pribilehiyo na binigay ng ating Panginoon. Yun po ang gusto ng Panginoon na gawin natin. May isip tayo. Sabi niya, kung gipitin kayo, find another way. Ang mahirap mga kaibigan, mga kapatid, marami sa atin, parang natuwa pa. Nung sinabi ng ating mga pastors na, okay, wala tayong simba from this date up to this date. Parang nagpasalamat pa yung iba. Oh, relax. Ewan ko, pati yung mga pastor siguro, nagpasalamat, wala silang trabaho. Pero, alam niyo po ba na nakapahinga nga tayo, nilabag naman natin ang Panginoon. Kaya sabi niya kanina, walang sinuman ang pwede maglabag ng utos na ito dahil lamang sa takot ng persecution. Wala tayong provision ginigin ng Panginoon na sabi niya, okay, kung kayo ay persecute, kung may restriction, pwede niyong ipagpaliban ito. Hindi tayo binigyan ng provision ng ganyan ng Panginoon. Ano po? Kaya, marahil nakapasalamat nga tayo, wala tayong simba, nilabag naman natin ang ating Panginoon. Ano po? Tingnan niyo po ito. Ito po ay sa Mississippi Church. Sabi dyan ng NBC News. Mississippi Church fighting coronavirus restriction burned to the ground. Sinunog ng gobyerno ang simbahan. Ito po ay Adventista. Sinunog yung simbahan dahil lockdown, sila ay nagtipon. Ano po? Lockdown, may restriction, sila ay nagtipon. Kaya sinunog ng gobyerno. Sa ibang caption noon, sila ay nilabel na hypocrite. Ano? Dahil sila daw ay matitigas ang ulo, hindi sumusunod, at sila pa ang magdadala ng pandemya at magpapalala nito. Pero alam niyo po, yung mga taong yun ay walang pakialam dahil gusto nilang sundin ang kalooban ng ating Panginoon. So yun ang gusto ng Panginoon sa atin. Natutuwa ang Panginoon sa ganun. Pero kung tayo ay nagpaliban ng pagsimba dahil natakot tayong i-label tayo ng matigas ang ulo, natakot tayo sa penalty,
natakot tayo sa persekusyon, natakot tayong puntahan ng otoridad, at tayo ay ikulong, ay hindi natutuwa ang Panginoon, mga kaibigan, mga kapatid. Hindi natutuwa. Ano po? Hindi natutuwa. Tingnan niyo po ito. Ang sabi dyan, ng Great Controversy, page 48, the Apostle Paul declares that all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Ibig sabihin, kung ikaw ay nagnanais na ipamuhay mo ang buhay ni Kristo, ay magbabata ka talaga ng persecution. Ibig sabihin, pag hindi ka nagbabata ng persecution, therefore, isa lang ang ibig sabihin. Ano po yon? Hindi ka namumuhay ng maka-Diyos. Ano po? Pag umiiwas ka sa persecution, hindi ka namumuhay ng maka-Diyos at iniiwasan mo ang buhay ng buhay ni Kristo. Kasi sabi ni San Pablo, sabi, sa Great Controversy, sabi ni San Pablo, kung ikaw ay piliin mo na ipamuhay mo ang buhay ni Kristo, magbabata ka ng persecution. Subalit ang sabi diyan, why is it then that persecution seems in a great degree to slumber? Sabi niya, bakit parang natutulog ang persecution ngayon? O walang persecution ngayon sa bayan ng Diyos? Ang rason? The only reason is that the church has conformed to the world's standard and therefore awakens no opposition. Nakita niyo po? Sabi ni San Pablo, bakit tila baga walang persecution ngayon? Isa lang ang rason. Anong sabi niyang rason? Ang iglesia ngayon, ang bayan ng Diyos, ay sumang-ayon sa kagustuhan ng sanlibutan. Nakita niyo po? Ibig sabihin, yung pagsunod sa kagustuhan ng sanlibutan ay paglabag sa kagustuhan ng Diyos. Marami sa atin nagsasabi na, ay, magpasakop kayo sa gobyerno sapagkat inordina yan ng Panginoon, sabi ng Roma 10. Pero hindi po ganon. Hindi yun ang prinsipyo. Sumunod ka sa kanila kung ang kanilang kagustuhan ay hindi labag sa kagustuhan ng Panginoon. Pero pag labag sa kagustuhan ng Panginoon, ang sabi ng mga alagad, susunod muna kami sa Panginoon bago sa tao. Ito ang gusto ng Panginoon. Kaso ngayon, sabi nga ni San Pablo, bakit tila tulog ang persekusyon? Sapagkat ang iglesia ngayon ay mas pinaburan pa ang kagustuhan ng gobyerno kaysa sa kagustuhan ng ating Panginoon. Yun ang nakakalungkot, mga kaibigan, mga kapatid. Yun nakakalungkot. Ang sabi dyan sa patuloy, the religion which is current in our day is not to be a pure and holy character that marked the Christian faith in the days of Christ and His apostles. Ano po? Sabi dyan, hindi pure and holy character ang iglesia ngayon. Ibig sabihin, matatawag nila tayong ipokrito. Matatawag nila tayong, kaya talaga ang tawag sa atin, professing eh. Because the pure character, the pure religion of Jesus Christ and His apostles ay wala pa sa atin. Because even Jesus Christ suffers persecution. Naalala niyo po, na halos nung unang mga panahon ng kanyang ministry, bumalik siya sa kanilang bayan, nagturo siya, nagalit yung mga tao, gusto siyang itulak sa bangin. Yun ang persecution. Even the disciples. Tayo ngayon, excuse me, we choose the easy way. We avoid the persecution. We avoid the restriction. We avoid the penalty. We avoid the labeling. Kaya walang persecution. Ang mahirap doon, the pure character and pure religion ay hindi tayo. Ano po? Sabi doon, wala sa atin ang karakter ng relihiyon ng Panginoon sa early church ang ng mga disciples. Ano pala tayo ngayon? Tapos sasabihin natin na, tayo ang tama nga, tayo ay, no. Ano po? Nakakalungkot yun, mga kaibigan, mga kapatid. Ano sabi ng patuloy? It is only because of the spirit of compromise with sin, because the great truths of the word of God are so indifferent regarded, because there is so little vital godliness in the church, that Christianity is apparently so popular with the world. No? Kaya, marami nagsasabi na we cannot preach that third angel's message. Why? Because of our conformity to the world. Ano po? Conformity to sin. Nakipagsang-ayon tayo sa gobyerno. Nagkaroon tayo ng, alam niyo po, ang Roman Catholic Church can change names but referring to the same thing. Sabi ng iba, hindi naman ito ecumenism. Interfaith dialogue lang ito. At marami sa ating mga leader ang sama sa interfaith dialogue. Kung kaya nga hindi tayo pwedeng tumanggi sa kanila. At yun ang problema.
Kung kaya, ang sabi ay, there is so little vital godliness in the church. Ang liit ng kabanalan ng iglesia dahil dito. Ano po? And the spirit of persecution will be revived, and the fire of persecution will be rekindled. Let there be a revival of faith in power of the early church. Ito ang gusto ng ating Panginoon sa atin. Mabuhay sa atin ang espiritu. Ano po? Ang sabi diyan, if it can be avoided, do not put yourself into the power of men who are worked by the spirit of Antichrist. Kung maaari, wag nating ilalagay ang ating mga sarili sa ilalim ng kagustuhan ng mga tao na tumatrabaho, na gumagawa ng tatrabaho sa ilalim ng kapangyarihan ng Antikristo. Sabi ng Panginoon, kung maaari, wag niyong ilagay ang inyong sarili sa ilalim. Wag kayong magpailalim sa kagustuhan nitong mga tao na nagtatrabaho sa ilalim ng kapangyarihan ng Antikristo. Bakit? Itong Antikristo ay kaaway ng Diyos. Ang kaaway nito, ang ating Panginoon at ang kanyang punterya, ang bayan ng Diyos. Tapos tayo magpapailalim? Kaya sabi ng Panginoon, kung maaari, wag ninyong gawin ito. Wag ninyong gawin ito. If the payment of a fine will deliver our brethren from the hands of this oppressor, let it be paid. Everything that we can do should be done, that those who are willing to suffer for the truth's sake may be saved from oppression and cruelty. Ano po? Kailangan nating, kung kailangan bayaran natin ng anuman para lamang makaligtas tayo, ay gawin natin mga kaibigan, mga kapatid. Basta wag lang tayo magpailalim sa ilalim ng kapangyarihan ng mga tao na ang kanilang Panginoon ay ang Antikristo. Sapagkat itong Antikristo, ang kanyang Panginoon ay walang iba kundi si Satanas. No, ang sabi kanina, wala siyang ibang pakay kundi salungatin ang bayan ng Diyos, ang kagustuhan ng Diyos. Kaso ang mahirap mga kaibigan, mga kapatid, kung natatandaan niyo po yung ating previous presentation, The Soul Strategy of Satan, ang ginagamit niya po ay deceit, pandaraya. Binabalot yung kanyang agenda ng mga bagay na maganda sa paningin at hindi natin ito nababantayan. Ano po? Tingnan natin ito mga kaibigan, mga kapatid. Isang patotoo. Sabi dyan ng news, Pope Francis, the chaplain of the United Nations. Ito ay nung February 1 lang. Sabi ng Roman Catholicism Today, Leonardo de Chirico, it has been rightly called the political manifesto of Pope Francis' pontificate. In fact, there is a lot of politics and a lot of sociology in latest encyclical or Brothers. Noong October 3, yun po yung Fratelli Tutti. In it, Francis wants to plead the cause of universal fraternity and social friendship. To do this, he speaks of borders to be broken down, of world governance. The vision proposed by all brothers is the way in which Rome sees the globalization with the eye of a Jesuit in South American Pope. Nakita niyo po ito mga kaibigan, mga kapatid. So sabi niya, ito ang dapat natin gawin. Kailangan magkaisa tayo bilang magkakapatid. Subalit tinitingnan niya ito, ang sabi doon, sa mata ng isang Jesuita. Alam niyo po ba ang pakay ng Jesuit? Walang ibang pakay ang Jesuit na minamunuan, sinimula ni Ignatius Loyola, kundi pabagsakin ang Reformation. Ano po? Pabagsakin ang Reformation. Kaya nga, malaking bagay yung ginawa nila ng Vatican II ng 1962. Yun ang unang action nila. Tinipo ng itong mga Protestant. Protestant, pabagsakin ang Protestantism. Yan ang pakay ng Jesuits. Kaya, yung kanyang panukala na brotherhood, tanggalin ang mga boundaries, sabi kanina, tanggalin ang mga boundaries, ang mga borders ng religious organization, at tayo ay magkaisa. Kunyari, ang panukala niya ay magkaisa tayo sa isang panukala. But the purpose is, sabi ko nga hidden agenda, pabagsakin ang Protestantism at magkaisa tayo sa kanila. Ano pa ang sabi dito? Its basic message is sufficiently clear. We are all brothers as children of the same God. This is Pope Francis' theological truth. When all brothers talk about God, it does so in general terms that can fit Muslim, Hindu, and other religions' accounts of God, as well as the Masonic reference to the watchmaker.
To further confirm this, all brothers ends with a prayer of the Creator that could be used both in a mosque and in a Masonic temple. Having removed the stumbling blocks of Jesus Christ, everyone can turn to an unspecified divinity to experiment with what it means to be brothers. Brothers in a divinity made in the image and likeness of humanity, not brothers and sisters on the basis of the work of Jesus Christ who has died and risen for sinners. Kaninong pananampalataya ito? This is the Christian faith. Na tayo ay kailangan huwag makisama sa sanlibutan sapagkat tayo ay binihisan na ng bagong pagkatao ni Kristo nung siya ay mabuhay na maguli. Pero ito ang gusto niyang wasakin. Sabi niya, hindi. Lahat tayo magkaisa. Anong sabi niya kanina? Lahat tayo magkaisa sa pananalangin sapagkat isa naman ang ating Ama na ito ay pwede mag-end, pwede natin gawin saan? Sa mosque o kaya sa Masonic lodge. Ano po? Ibig sabihin, there's no specific place where we can worship God, even to the temples of Satan. Alam niyo po ba itong mosque, Masonic lodge? Sa palagay niyo, it is a right place for us to meet our Creator? No, it's not. Ibig sabihin dito, gusto niyang basagin ang mga borders nitong Muslims, nitong mga secret societies in Christian at magkaisa tayo. Nakita niyo po? So, this is the spirit of the Antichrist. At itong mga restrictions na ito, nakikita natin na ito ang kanilang end. Kaya sabi kanina, huwag tayo magpasakop sa gobyerno sa kanilang mga restriction na magbabawal sa atin upang ma-exercise natin ang religious freedom, lalo tigit kung ang mga taong ito nating sinusunod ay nagtatrabaho sa ilalim ng kapangyarihan nitong Antikristo. Nakita niyo po? Ito ang kalooban ng ating Panginoon. Ito ang kalooban niya. Ang sabi pa dito, ito ay patuloy sa chapter 26. We have a history of religious persecution from the fall of Adam down to the present time. How much of cruelty, perfidy, and corrupt intrigue is revealed. Satan is still leading men to strive for the mastery over other minds, and all this striving is designed to counterwork others, saith the Lord. Nakita niyo po mga kaibigan, mga kapatid? Walang ibang panukala ang mga taong ito. They are devising plans, strategies for one purpose. Para salungutin ang sabi mismo ng ating Panginoon. Unang-una, sabi ng Panginoon, remember the Sabbath day to keep it holy. Anong sabi nila? Sabi ng Antichrist? No. Let's keep Sunday. Ito ay pagsalungat sa sabi ng Panginoon. Ito ang kanilang panukala, mga kaibigan, mga kapatid. Christ died a victim to the mob spirit created by the religious prejudice of his own nation. Others will suffer in like manner, but they will not have to stand under the curse of the transgression of the law of God as in Christ in behalf of the sinful world. So, sabi kanina mga kaibigan, mga kapatid, kung gusto mong mamuhay na may kabanalan, magbabata ka ng persekusyon. John 14:12, nagsasabi, naniniwala sa akin, ay dapat lumakad sa lakad ko. Ano ang lakad ng Panginoon? Yung kanyang nilakaran is suffer persecution. Tapos tayo, magdiditur tayo para makaiwas sa persecution, ay hindi tayo karapat-dapat sa Panginoon. Ang Panginoon, nanindigan siya ng matibay sa pananampalataya kahit siya ay, pero ang ginawa niya, di ba? Nung pinarsikot siya, lumipat na naman siya. Yan ang gusto ng Panginoon. Kumuha tayo ng Panginoon, basta hindi lamang natin mabaliwala ang utos ng Panginoon. Bakit? Tingnan niyo po ito. Ang sabi diyan, the Lord encourages all who seek Him with the whole heart. He gives them His Holy Spirit, the manifestation of His presence and favor. But those who forsake God in order to save their lives will be forsaken by Him. In seeking to save their lives by yielding the truth, they will lose eternal life. Yung nakakatakot, mga kaibigan, mga kapatid, yun ang nakakalungkot. Ano po? Yun ang nakakalungkot. Yung iwanan natin ang ating Panginoon. Iwanan natin siya. Talikuran natin siya. Sapagkat ang sabi doon, sino man na umiwan sa Panginoon ay iiwanan niya din. At sino man ang magnais na iligtas ang kanilang buhay sa pagsuko ng katotohanan ay mawawalan ng buhay na walang hanggan. Yun ang nakakalungkot, mga kaibigan. Dapat hindi tayo dumating doon sa puntong yon. Ano po? Na sa katakutan natin ng penalty,
Sa katakutan natin ng persecution, sa katakutan natin na malabel tayo na matigas ang ulo, sa katakutan natin na puntahan tayo ng otoridad at hulihin tayo at ikulong tayo, isusuko natin ang katotohanan sa pangili ng Sabado. Ang Sabadon, mawawalan tayo ng buhay na walang hanggan. At pag iniwan natin ang Panginoon, tinalikuran natin siya. Marami sa atin ang assertive. Ay, hindi ako niya, matatag ang pananampalataya ko. Hindi niya ako magpapadala dyan. Pero ilan sa atin naging Pedro? Kunting restriction lang, tinalikuran natin ang Panginoon. At tinalikuran natin ang Panginoon ng Sabas. Marami sa atin, mga kaibigan, mga kapatid. Nakakalungkot, ano po? Ito ang katotohanan sa atin. Ito ang katotohanan sa atin. Ang sabi dyan sa patuloy, every possible excuse for disobedience will be framed by men who choose, as many did in Christ's day, the favor of men rather than the favor of God. If one chooses wife or children, wala tayong karapatan sa ating Panginoon. Ano daw po? Marami sa atin. They devise excuses. Ay, hindi niya ako nagsimba kasi sabi ni pastor eh. Hindi niya ako nagsimba kasi senior citizen ako eh. Hindi niya ako nagsimba kasi bawal lumabas dahil may bata eh. We framed so many excuses, beloved, para lamang mapilit natin na paboran ang tao at hindi paboran ang Panginoon. Nakita natin yan, di ba? Mas pinapaboran pa natin yung gobyerno kaya sa Panginoon. Sinabi ng gobyerno na ito, restricted kayo, ganyan. Sumunod tayo. Sinabi ng Panginoon na walang sino man ang dapat ipagpaliban to para lamang dito, hindi natin sinunod. Di ba pinaboran natin ang tao kaysa sa Diyos? Ibig sabihin, iniwanan natin siya, tinalikuran natin siya. At sino mang tumalikod sa kanya, tatalikuran niya din. At pag iligtas natin ang ating buhay para lamang dito, mawawalan tayo ng buhay na walang hanggan. Ano po? Ito talaga ang ating sasapitin, mga kaibigan, mga kapatid. Dito tayo nakalaan. We are sent as sheep in the midst of wolves. Ang kailangan natin, maging wise as serpent and harmless as doves. Dito tayo, nasa gitna tayo ng mga lobo. Handang sakmalin tayo, handang lapain tayo, handang kainin tayo, handang wasakin tayo. But let us be wise. Let us be wise. Tingnan niyo po ito, mga kaibigan. Ito ay Roxanne Ireland's new anti-hate speech. Gumawa sila ng real-time network, text and speaker analytic for combating organized crime. Roxanne. CCTV camera. Pero, kayang i-pick up ang usapan ng mga tao if they are talking about something or they are talking against the authority. At pwede silang hulihin, mga kaibigan, mga kapatid. Ano po? Yan. Moscow Security Forces raid Jehovah's Witnesses. Rinig nila yung Jehovah's Witnesses. Bakit? Sabi dyan, a new extremism investigation into the religious group's member. Authorities announced Wednesday the investigative body alleged that the worshippers continued to hold secret meetings and study religious literature in defiance of a 2017 court order banning the Jehovah's Witnesses as an extremist organization. Nakita niyo po, because of secret meetings, study religious things, they were labeled as extremist. Kaya sila hinuli. Minsan, mga kaibigan, nakakalungkot eh. Kasi, we are too confident and proud, especially as a Seventh-day Adventist, that we are a true church. Di po ba? And we are labeling others as apostate Protestantism. Ibang yan. Pero, nakita niyo po, sampal sa atin. Tayo ang tama, duwag tayo. Sila ang mali sa paningin natin, but they stood firm sa kanilang pananampalataya. Kahit sila hulihin at ikulong. Nakita niyo po, mga kaibigan, mga kapatid, ang kaibahan natin? Na dapat sana, ang nasa balita, hinuli ang mga Adventista dahil sila ay nagkaroon ng secret meetings. Mayroon silang pagsamba. Nag-aral sila ng lesson nila. Nagganito sila. Ano po? Kaya sila hinuli at ikinulong. At nung nandun tayo sa kulungan,
Tinanong tayo, bakit nyo ginawa ito? Ang sagot natin, dahil gusto naming paluguran ang aming Panginoon. Gusto naming sundin ang kanyang kautusan. Gusto namin siyang paboran kaysa sa tao. Dapat ganito tayo. Dapat tayo to eh. Pero bakit sila ang nandito? Nasaan tayo mga Adventista? Hindi ba yun nakakalungkot mga kaibigan, mga kapatid? Isang sampal sa atin. Ano po? Ang sabi dyan, the worshippers face up to 6 years in prison for participating in, up to 10 years of organizing an extremist group. Ano po? Yan ang dapat. Dapat tayo yung nandun sa kalagayan nila. Ano? Dapat tayo yung nasa kalagayan nila. Sapagkat tayo ang tama eh. Sinasabi natin na tayo ang tama, tayo ang nasa katotohanan. Pero, nakakalungkot isipin na tayo ay nagtatago, samantalang sila ay nandun sa labas, nandun sa pag-secret meetings, at nagpupuri sa kanilang Panginoon. Ano po? Ng palihim. Nagpupuri sila, despite the restriction, nandun sila, nagsasamba sila. Ano? Hindi sila takot na ikulong, hindi sila takot na hulihin, hindi sila takot na puntahan ng otoridad. Pero tayo, tingnan niyo po ito mga kaibigan, mga kapatid. Ang sabi ng Great Controversy 592, those who honor the Bible Sabbaths will be renounced as enemies of the law and of order, as breaking down the moral restraints of society, causing anarchy and corruption. Sabi dito, ng patotoo, sino man daw na nagbibigay galang, ipinapangilin ang Sabado ng Biblia, ay ililabel na ano? Kaaway ng batas. Kaaway ng batas. Biblical Sabbath. Kaaway ng batas pag ginawa mo ito. Pero sila, hindi sila nangili ng Biblical Sabbath. Pero sila, kaaway ng batas. Why? Because of their faith. Pero tayo, nasaan tayo? Tapos sabihin ng mga kasama natin, ay baka i-label tayo na matigas ang ulo natin. Kaya sundin natin. Dapat nga ito nakikita sa atin eh. Ay mga kaaway ng mga batas kasi matigas ang ulo niyan. Bakit matigas ang ulo natin? Dahil gusto nating i-honor ang ating Panginoon kaysa sa batas ng tao. Anong sabi diyan? And calling down the judgment of God upon the earth, their conscientious scruples will be pronounced obstinacy, stubbornness, and contempt of authority. They will be accused of disaffection towards the government. Ano po? Iyan. Ito dapat ang label natin. Ano doon? Sabi doon? Mga kaaway yan ng batas. Mga matigas ang ulo niyan. Labag yan sa gobyerno. Bakit? Dahil sinusunod natin ang kagustuhan ng Diyos kaysa sa kagustuhan ng tao. Tayo dito mga kapatid. Tayo to. Ano po? Ano ang sabi dito? Ministers who deny the obligation of the divine law will present from the pulpit the duty of yielding obedience to the civil authorities as ordained by God. Ano daw po? Yung mga ministro na tatayo sa pulpito at magsasabi na sundin natin ang batas ng gobyerno sapagkat ito ay batas ng Diyos, kailangan nating sundin ang restriction nila. Anong sabi doon? They are denying the divine law. Hindi natin sila pwedeng pagkatiwalaan. Denying the obligation of the divine law. Tinatanggihan nila ang obligasyon nila sa banal na kautusan. Sino man, ministro man, elder man natin ng simbahan, conference man natin ang magsabi, sundin natin ang restriction ng gobyerno sapagkat ito ay batas ng Diyos. Katulad ng nasa Roma 10, ay tinatanggi nila ang kanilang obligasyon sa batas ng Panginoon. Nakakalungkot mga kaibigan. Kaya sabi ko nga, marami sa atin ang nagpalya dito sa previous restriction. Maraming ministro sa atin ang nagsabi nito. Nakita ko nga yung circulation dito sa mission dito sa amin. Sabi ng presidente, tingnan lang natin kung ano ang restriction ng gobyerno. Wala namang sinabi na huwag kayong magsimba. Yung mga pastors natin, sila ang nagsabi, wala tayong simba. Nakakalungkot mga kaibigan, mga kapatid. We are denying Christ. We are putting Him into shame. That's the truth, beloved. Yan nakakalungkot. Ano po? Alam niyo po,
Maraming halimbawa ang banal na kasulatan. Ito restriction pa lang ito ng pagsamba. Restriction pa lang ito ng pagsamba. Wala pa ditong banta sa buhay natin. Pero, halimbawa, ito ng mga taong ito, na pag nagawa natin ito po. Ngayon, ang halimbawa ay sa pagkain pa lang. Kunyari, itong ino-offer sa atin ay pagkain pa lang. From the king's table. No? Pero marami sa atin na hindi na nakapagpigil. Hindi na nakatanggi. At kumain nung ino-offer ng king. Sabi ko nga sa ating first episode, na ito ay kumakatawan doon marahil sa vaccination. Marami sa atin ang gusto magpabakuna. Alam niyo po, ito ay halimbawa lamang na pag natuto kang tumanggi dito at nakatayo ka ng matibay, matututo kang tumanggi dito. Ano po? Itong panahong ito, sa buhay ng tatlong ito, ay may banta na sa kanilang buhay na sino mang hindi yumuko dito. Anong sabi doon? Itatapon ka sa hurno, sa fiery furnace. Death decree. Sa atin wala pang death decree. No? Wala pang death decree. Pero, ilan sa atin ang nagpalya na? Restriction pa lang. Hindi na tayo naka-say no. Hindi na tayo naka-say no. We say yes. Bakit? Sabi ng mga pastor, sundin natin. Because they also deny the obligation of the divine law. Mga kapatid, sooner than later, tuloy-tuloy ang lockdowns natin. Restrictions after restrictions until doon sa binanggit natin kanina na climate lockdown. Mga kaibigan, mga kapatid, sana mabago ang ating pananaw. Mabago ang ating pananampalataya dito. At magawa natin ang kalooban ng Panginoon. I-honor natin siya kaysa i-honor natin ang gobyerno o ang kapwa-tao natin. Ang sabi dito, mga kaibigan, different periods in the history of the church have each been marked by the development of some special truths adapted to the necessities of God's people at time. Every new truth has made its way against hatred and opposition. Those who were blessed with its light were tempted and tried. The Lord gives a special truth for the people in an emergency. Who they refuse to publish it, He commands His servants to present the last invitation of mercy to the world. They cannot remain silent, except at the peril of their soul. Christ's ambassadors have nothing to do with the consequences. They must perform their duty and leave the results to God. The opposition rises to a fiercer heights. The servants of God are again perplexed, for it seems to them that they have brought the crisis. But conscience and the word of God assures them that their course is right, and although the trials continue, they are strengthened to bear them. Napakaganda ng pangako sa atin ng Panginoon. Lalala ang sitwasyon natin, pero papalakasin tayo ng Panginoon para mapaglabanan natin to at makayanan natin to. Sabi kanina, let us do our duty faithfully and leave the rest to God. Bakit? Because we are sent as sheep in the midst of wolves. Diyan talaga ang kapalaran natin, mga kaibigan. Pero hindi tayo pababayaan ng Panginoon sapagkat ipapakita niya ang manifestation ng kanyang kapangyarihan na kahit tayo ay walang kalaban-laban, tayo'y mga tupa. Even in the midst of ravaging wolves. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon kung tayo ay maninindigan lang ng matibay sa pundasyon ng katotohanan. Katulad ng pananampalataya ni Shadrach, Meshach, Abednego. Katulad ng pananampalataya ni Daniel. They honor God. Nung sabihin sa kanila na, you cannot worship, you cannot pray to your own God. You should bow down to these idols. They honor God. Kaya nung itapon sila sa horno, nung itapon sa yungib, inonor din sila ng Panginoon, and they were protected. They are sheep in the midst of wolves. But God manifest His love, protection, and salvation, His power, at ipinakita niya na siya lamang ang dapat paglingkuran, siya lamang ang dapat sambahin, sapagkat siya ang tunay at buhay na Diyos na pwedeng magligtas sa atin. So, ito mga kaibigan, mga kapatid, sana'y nakakita tayo ng kalakasan sa ating Panginoon, na hindi natin kailangang sundin ang kagustuhan ng mga tao nagkatrabaho sa ilalim ng kapangyarihan ng Kristo, kundi sundin natin kung anong utos ng Diyos, sapagkat siya lamang ang magbibigay sa atin ng tunay na kaligtasan at mag-aakay sa atin sa tunay na daan ng kaligtasan. Ama naming banal, maraming salamat po sa pagliligtas na pinakita sa amin sa umagang ito.
Tulungan po kami na lumakad dito na may matibay na pananampalataya at ipakita namin ang aming tunay na kulay. Pagpalain po kami ng patuloy at samahan kami. Maraming salamat po sa matamis ng pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat mga kaibigan, mga kapatid, sa pagsama naman sa amin sa loob ng ilang minuto upang tayo ay magtalakay ng mga bagay-bagay na ito hanggang sa muling episode po ng Prophetic Insight. Maraming salamat at ang pagpapala nawa ng Diyos ang sumaatin ngayon.